Kabanata 301. Bumaba na si Mommy. Bulalas ng mga bata sa tuwa nang makita si Erisa. Mommy, ito po si Lolo. Nandito siya para makita ka. Ngumiti si Erisa at lumapit kay Darius na binati siya. Matandang Mr. Graham, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Erisa York. Akin ang kasiyahan. Nanlaki ang mata ni Darius nang makita si Erisa. Siya ay isang kahangahangang bata, puno ng kagandahang loob at kagandahang loob. Nang makita niya ako, hindi siya natatakot at hindi man lang nabigla. Nang maramdaman niyang sinusuri siya, bahagyang kinabahan si Erisa, lalo na dahil sa kanyang awkward identity. Samantala, lumapit si Benjamin sa tabi niya at binati, Tatay. Ma'am Ham. Kahit medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Darius, napanatili niya ang mainit na tingin kay Erisa. Nang makita niya silang magkatabi, pakiramdam niya ay match made in heaven sila. Tumango si Darius bilang pagsang-ayon habang patuloy siyang pinagmamasdan. Nang tumingin si Erisa kay Benjamin, sinulyapan niya ito ngunit walang sinabi. Dahil dito, napaawang ang lobby ni Erisa. Hahayaan ba niya akong i-entertain mag-isa si old Mr. Graham? Older Mr. Graham, naghapunan ka na ba? Kung wala ka pa, pwede kang sumama sa amin. Mabuti naman, hindi pa ako kumakain. Mukhang dumating ako sa perpektong oras. Nakangiting dagdag ni Darius, hindi na kailangang kabahan. Nandito ako para bisitahin sila. Tinuro ni Darius ang mga quintuplet. Lolo, hindi mo ba sinabi na nandito ka para makita si Mommy? Pilyong pinaikit ni Jasper ang tingin. Tumikim si Darius, narito ako para makita ang lahat. Lolo, ano ang tingin mo kay Mommy? Hinawakan ni Jessie ang kamay ni Darius at kinamayan ito. Napaka-cute niya na imposibleng may makalaban. Given how Darius doted on her specifically, hindi niya mapigil ang kurutin ng ilong nito. Maganda ang mommy mo, at gusto ko siya. Nang marinig ng mga bata ang mga salita ni Darius, sila ay napuno ng kagalakan. Bangaling kay Erisa, bumulalas sila, Mommy, sabi ni Lolo na gusto kanya. Awkward nang umiti si Erisa. Ma'am Ham, narinig ko rin. Nang tumingin siya kay Darius, naalala niyang may narinig siyang chismis na isa itong mahigpit na matanda, hanggang sa kabahan ng mga kapamilya nito sa harap niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang general na ginugol ang halos lahat ng kanyang oras sa hukbo. Kaya naman, hindi nakakagulat na natural na takot sa kanya ang mga tao. Kahit na nagretiro na siya ng ilang taon, halos hindi nabawasan ang gravitas na ibinubuga niya, dahilan para igalang siya ng lahat. Nang suriing mabuti ni Erisa si Darius bilang ganti, naramdaman niyang taos-puso ang mga papuri nito at hindi lamang para magpatawa sa mga bata. Dahil dito, naging komportable ang kanyang isip. Hindi alintana kung napunta siya kay Benjamin sa huli, ang makuha ang pag-aproba ni Darius ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Higit pa rito, matutuwa rin ang mga bata na aprobahan ng kanilang lolo ang kanilang ina. Halika, dinner muna tayo. Dinala ni Darius ang mga bata sa dining hall. Si Kingsley naman, nakangiting sumunod sa kanila. Samantala, may dalang pagkain din ang mayordoma mula sa tirahan ni Darius. Niloloko mo ang sarili mo ngayon lang. Bulong ni Benjamin kay Erisa. Nang maramdaman niya ang mainit nitong hininga, sinapo ni Erisa ang kanyang tenga at sinaman siya ng tingin. Paano ka makakatayo dyan at hindi nagsasalita? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Hindi ako kinakausap ni Dad. Magiging bastos kung makialam ako. Natigilan si Erisa. Iyan ang iyong ama para sa kabutihan. Hindi ba't mas mabuting titigan ka kaysa ako ang tatanungin? Buti na lang at hindi masyadong nag-inquire si Darius. O kung hindi, siya ay inilagay sa isang lugar. Oras na para sa hapunan. Anunsyo ni Benjamin habang papunta sa dining room. Nang mapansin niyang hindi siya kumikibo, tumalikod ito at nakangiting pinaalalahanan siya. Halika na dali, o gusto mo bang hintayin ka ni Dad? Matapos bigyan siya ng side eye, nagmamadaling pumunta si Erisa sa dining room, naiwan si Benjamin. Natatawa sa sarili, sinundan siya ni Benjamin doon. Umupo si Darius sa yulo na ng mesa habang si Kingsley ay nakaupo kasama ang mga bata sa isang tabi. Maupo ka, hindi na kailangang maging formal, iniaya ni Darius kay Erisa. Nakangiting tumango siya, Ma'am Ham. Kasunod nito, hinayla ni Benjamin ang kanyang upuan para sa kanya sa isang chivalric na paraan. Sinulyapan siya ni Erisa bago umupo sa upuan. Kabanata 302. Salamat, pag-amin ni Erisa. Nagtaas ng kilay si Benjamin at nag-aalalang tumingin sa kanya. Hindi maintindihan ang tumatakbo sa isip, nag-iwas ng tingin si Erisa.
Samantala, hindi nakaligtas sa mata ni Darius ang mga minutong kilos nila. Maghukay tayo. Sa pahiwatig ni Darius, nagsimulang maghain ng hapunan ang kanyang mayordomo. Huwag mo akong pakialaman, pagsilbihan mo muna ang mga bata, bilin ni Darius sa kanyang mayordomo habang tumulong din siya sa pagpuno ng mga plato ng mga bata. Halika, isa, dapat mayroon ka pa. Nagulat si Erisa nang pagsilbihan siya ni Darius. Kaya naman, mabilis niyang nilapit ang plato niya. Salamat, old Mr. Graham. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Darius ang lahat na maghukay. Samantala, napatingin si Kingsley kina Benjamin at Erisa sa tapat niya bago ibinaling ang atensyon kay Darius. Mr. Graham, kahit marami na akong nakasalo sa iyo, hindi mo pa ako pinagsilbihan noon, selos na komento ni Kingsley. Binigyan siya ni Darius ng side eye. Hindi ko ba ginawa ito noong bata ka pa? Sino ang nakakaalala ng mga ganitong bagay? Boss, napagsilbihan na ba ako ni Mr. Graham noong bata pa ako? Hindi ko alam, malinaw na sagot ni Benjamin. Nakangiting sagot ni Kingsley. Nakangiting nakatingin sa kanila, napahanga si Darius sa kanyang natikman. Sa pag-aakalang naghanda ng hapunan si Edwin, lumingon si Darius sa kanya, Edwin, malaki na ang ipinagbago ng luto mo. Sarap na sarap sa panlasa ko ang pagkain ngayon. Nakangiti kay Darius, sumagot si Edwin, Old Mr. Graham, hindi ako nagluto ng hapunan ngayon. Oh, sino ang gumawa? Nagulat si Darius, Lolo, si Mami iyon. Si Jessie, na nakaupo sa tabi ni Darius, ay hindi nakatiis na ipahayag ito ng may pagmamalaki. Binigyan ni Darius si Erisa ng nagtatakang tingin. Inihanda mo ba ang lahat ng ito? Sa gulat ni Darius, tumango si Erisa. Oo, ginawa ko. Komento ni Darius, ang ganda talaga. Sa katunayan, mas masarap ito kaysa sa karaniwang niluluto ng chef ko. Ngumiti lang si Erisa bilang tugon. Kung tutusin, hindi niya kayang ikumpara dahil hindi pa niya nasusubukan ang luto ng kanyang chef. Gayunpaman, tuwang-tuwa siya na nasiyahan si Darius sa pagkain. Kasabay nito, tuwang-tuwa ang mga bata. Samantala, sinulyapan ni Benjamin ang tuwang-tuwa na si Erisa at sinabing, parang walang lasa ang isda ngayon. Pinandilatan siya ni Erisa at sinubukan ang ilan. Hindi, ito ay, kumunat ang noo ni Benjamin. Speechless, mungkahi ni Erisa. Wala ba tayong sausaw? Kung sa tingin mo ay walang lasa, maaari mo na lang itong isawsaw. Pero may bawang sa loob, giit ni Benjamin, dahilan para mapang-angga si Erisa bilang tugon. Nang makita ni Darius kung gaano kapili ang kanyang anak, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Edwin, kumuha ka ng bagong sausaw kay Benjamin. O kung hindi, magsisimula siyang magulo sa mga walang kwentang bagay. Nang tumawa si Erisa sa katuwaan ay nagdilim ang tingin ni Benjamin. Nang mapansin niya ang pagbabago sa kanya, napayuko siya at nagpatuloy sa pagkain. Samantala, bumalik si Edwin na may dalang bagong mangkok ng sausaw na walang bawang para kay Benjamin. Nakalimutan na niyang ipaalala kay Erisa na ayaw ni Benjamin ng bawang. Sa katunayan, hindi gusto ni Benjamin ang kanyang pagkain na napakatimplahan. Kahit na tinitigan ng mga bata si Benjamin, hindi sila naglakas loob na magsalita at sa halip ay nagpatuloy sa pagkain. Sa harap ng mga tinging ibinigay sa kanya, natigilan si Benjamin. Mabilis niyang inihain ang mga ito ng steak. Maging sa bahay at kumain ng kahit anong gusto mo. Salamat, Mr. Graham. Nang mapansin ni Darius na walang sino man sa mga bata ang tumatawag kay Benjamin bilang daddy, hindi niya maiwasang matuwa. Pilit na tinatago ang tawa, tiningnan ni Kingsley ang mga bata bago inilipat ang tingin kay Benjamin. Boss, matatakot mo ang mga bata sa ganyang kahigpit na ekspresyon. Kabanata 303, napabuntong hininga si Benjamin, tumingin sa mga quintuplet. Kung hindi sila matapang, hindi sila maglalakas loob na hamanin ako. Habang dama po ang kanyang tingin sa mga bata, tuluyan na itong dama po kay Erisa. Nang maramdaman ang atensyon niya, lumingon si Erisa at binigyan siya ng inosenteng tingin. Mr. Graham, ano ang tinitingnan mo sa akin? Ang iyong paglubog ay nabago na. Kaya, ano pa ang gusto mo? Nang mabawi ang kanyang tingin, ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagkain. Pagkatapos ng lahat, hindi niya ito nagawang kunin dahil naroon si Darius. Samantala, nang makita ni Benjamin ang mga bata na kumakain ng mapula-pula, na-curious siya. Pag-abot sa kanya para subukan, biglang inagaw sa kanya ang kanyang kutsara. Nang lumingon siya, nakita niya si Erisa na nangingibabaw ang mga kilay. Hindi nabigla sa kanyang titig, iginiit niya,
hindi mo ito makukuha. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang kutsara para sa kanyang sarili. Sabay na nagkatinginan sina Darius at Kingsley, na ikinatawa ng mga nangyari. Pati ang mga bata ay nakatingin kay Benjamin. Maliban kay Darius, alam ng lahat kung bakit pinigilan ni Erisa si Benjamin na subukan ang partikular na ulam na iyon. Bakit hindi ako makakakuha kung kaya mo? Curious na pinandilatan ni Benjamin si Erisa. Binalik niya ang tingin niya. Ito ay maanghang. Sa tingin mo kaya mong kunin? Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Di ba sabi ko sa kanya wag siyang gagawa ng maanghang? Alam niya ang tumatakbo sa isip niya, mahinang paliwanag ni Erisa, gusto ni Gavin na magkaroon nito. Kaya, ginawa ko ito para sa kanya. Nilinggan ni Benjamin ang kanyang anak na abalang-abala sa kanyang pagkain. Namumula ang mga lobby, inireklamo ni Gavin ang maanghang habang pinupuri ang sarap ng pagkain. Gavin, huwag kang kumain ng sobra, paalala ni Benjamin sa kanyang anak. Umalis ng walang pagpipilian, kumuha siya ng iba pang mga pagkain sa halip. Sumulyap kay Benjamin, biglang ngumiti si Gavin sa kanyang mga mata. Masarap ang maanghang na lasagna. Dinilaan pa niya ang kanyang lobby pagkatapos noon, na hindi makapagsalita si Benjamin. Nang makita nila ang palitan, hindi napigilan ni na Darius at Kingsley ang pagtawa. Tumango si Darius, Ma'am Ham, masarap talaga. Kaya lang medyo maanghang. Napangiti si Erisa, masarap lang kapag maanghang. Kung hindi, hindi ito matatawag na maanghang na lasagna. Nag-enjoy din ako, Mrs. Graham. Nakaka-invigorate lang ang spiciness. Nag-thumbs up si Kingsley kay Erisa. Ang lasagna ay napakasarap na siya rin ay may ilang mga bahagi. Salamat. Nakangiting sagot ni Erisa. Mommy, masarap din ang inihanda mong steamed egg. Bulalas ni Jessie habang pinupunasan ang mga mantsa sa kanyang mukha. Nang makita ni Darius kung gaano kaganda ang mga bata, hindi niya naiwasang bigyan sila ng mas maraming pagkain. Kumain ka pa. Ipinahayag ni na Zachary, Oliver, at Jasper ang kanilang pasasalamat. Salamat, Lolo. Gavin, dapat kumain ka pa ng iba pang mga ulam at hindi lang ang lasagna, dahil talagang maanghang ito, paalala ni Darius dahil nag-aalala siyang hindi ito matatanggap ni Gavin. Alam ko, Lolo. Tumango si Gavin bilang pagsang-ayon bago inihain si Darius ng pagkain. Lolo, subukan mo ito. Wow! Hindi napigilan ni Darius ang kanyang kasiyahan. Isa-isang humalili sa paglilingkod kay Darius ang apat pang bata. Lolo, magsaya. Sige, sabay na tayong kumain. Napuno ng saya si Darius. Nang makita ni Erisa kung gaano kabaitan ng mga bata kay Darius, napangiti siya. Dati, nag-aalala siya na hindi sila magugustuhan ng mga elder ng pamilya Graham. Ngunit matapos makita kung gaano kamahal ni Darius ang mga bata, lahat ng kanyang mga alalahanin ay napawi. Ang pagkain ay namumukod tangi. Sa katunayan, hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap sa labas. Nang matapos ang kanyang pagkain ay inabot ni Kingsley kay Edwin ang kanyang walang laman na plato. Edwin, bigyan mo ako ng ilang segundo. May ngiti sa lobby, ginawa ni Edwin ang sinabi sa kanya. Tumingin si Erisa kay Kingsley at nagbiro, hindi ka ba nagdadrama? Napakaraming chef sa labas na mas marunong magluto kaysa sa akin. Umiling si Kingsley. Karaniwan, ang kanilang pagkain ay maaaring maging masyadong mura o over-seasoned. Pagkatapos ma-refill ni Edwin ng pasta ang plato ni Kingsley, dali-dali siyang pumunta sa kusina para gumawa pa. Nang magpalitan ng tingin ang lahat sa ginawa ni Edwin, nakaramdam ng hiya si Erisa, habang iniisip kung minamaliit niya ang mga bahagi. Kabanata 304, natapos na ba ang pasta? Nagulat si Kingsley, lumingon sa kusina at sumigaw, Edwin, bakit napakaliit ng pasta ang niluto mo ngayon? Dahil sa sobrang gana mo ngayon. Kung tutusin, ilang plato ka nang naglobo, ang iba ay wala pang segundo. Sagot ni Edwin nang hindi ipinahalata na si Erisa ang nagluto ng pasta. Lolo, kasalanan ko po siguro kung kakaunti ang niluto ko. Sa pagtingin kay Darius, inamin ni Gavin ang kanyang pagkakamali upang maiwasang masisi si Edwin dito. Ginawa mo, nagulat si Darius, tumango si Gavin. Ma'am Ham, ako ang may pananagutan sa pagluluto ng pasta. May kamay din ako. Masayang tumawa si Oliver. Sabay tayong nagluto. Napatingin si Erisa sa dalawang bata na may hiya. Pinayagan ko silang gawin iyon at hindi ako sanay sa panukat. Kaya, gumawa ako ng magaspang na pagtatansya at natapos ang pagluluto na mas mababa kaysa sa inaasahan. Ngumisi si Darius, huwag kang mag-alala.
Kasalanan ko kung hindi ko ipaalam sa iyo ng maaga ang pagdating ko. O kung hindi, mayroon kang sapat na pagkain upang pumunta sa paligid. Kasunod nito, pinagmamalaki ni Darius ang dalawang bata. Bukod dito, humanga ako na alam ng mga bata kung paano magluto ng pasta ngayon. Napatingin si Erisa kay Darius. Wala siyang pakialam sa mga gawaing bahay nila. Hehe, Lolo, marunong pa kaming maghugas ng gulay. Nagsimulang kausapin ni Jessie si Darius na tuwang-tuwa. Marunong magluto si Zachary ng sinigang na oatmeal, habang sina Jasper at Oliver ay natutong magluto gamit ang kawali. Mga bata, ang gaganda ninyong lahat. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat sa pagluluto. Kahit na nag-aalala siya para sa kanilang kaligtasan, humanga si Darius na alam na ngayon ng kanyang mga apo kung paano gawin ang mga gawain. Hindi sila tulad ng iba niyang kamag-anak kung saan ang mga bata ay hindi marunong gumawa ng anuman kahit na malalaki na. Lolo, huwag kang mag-alala. Gumagawa lang kami sa mga simpleng bagay. Kung ano man ang mas komplikado, gagawin lang namin ito sa ilalim ng pangangasiwa ni Mommy. Palaging pinaalalahanan din kami ni Mommy na huwag hawakan ng mga electrical appliances nang hindi kailangan, paliwanag ni Zachary. Mabuti, tumango si Darius. Kung titingnan kung gaano katalino ang ugali ng mga bata, uminit ang puso ni Darius. Samantala, itinaas ni Benjamin ang kanyang tingin sa mga quintuplet dahil siya rin ay nabigla na marunong silang magluto. Nilinggan niya si Erisa. Hindi ka ba nag-aalala kapag nagluluto sila? Kapag wala ako sa bahay, pasta lang ang niluluto nila, wala nang iba. Instead of tell them to stay away from everything, baka turuan ko pa sila, paliwanag ni Erisa. Gayunpaman, nadama pa rin ni Benjamin na ito ay mapanganib. Sabagay, karamihan sa mga gamit sa kusina ay mga electrical appliances. Nang makita ni Erisa na hindi siya kumbinsido, hindi na siya nagdetalye pa. Kahit na may mga alalahanin si Darius, alam niya kung gaano kahirap para kay Erisa na magpalaki ng mga anak ng mag-isa. Kaya naman, hindi niya napigil ang bigyan siya ng kaunting lakas ng loob. Isa, tinuruan mo sila ng mabuti. Hindi alam aking spoiled ang mga bata. Kahit sa lugar ni Darius, lagi nilang hinuhugasan ang kanilang mga tasa pagkatapos gamitin ang mga ito. Bukod dito, pinahahalagahan din nila ang pagsisikap ng iba. Halos wala akong itinuro sa kanila. Most of the time, they just follow my example, nakangiting sagot ni Erisa. Gayunpaman, alam ni Darius na nagpapakumbaba lang siya. Walang paraan na ang sinumang bata ay lumaki ng napakatino kung walang patnubay ng kanilang magulang. Dahil dito, natitiyak niya na pinaghirapan niya ito ng husto. Talagang napakahirap na palakihin silang lahat ng mag-isa. Ayos lang, nakangiting sagot ni Erisa nang walang idinagdag pa. Matapos tingnan si Erisa, lumingon si Jasper kay Darius at sinabing, hindi naging madali para kay Mommy. Hindi lang niya tayo kailangang alagaan, kundi kailangan din niyang maghanap buhay. Tumango si Darius, tama ka. Kaya naman, kapag lumaki na kayong lahat, kailangan ninyong prituhin ng mabuti si Mommy. Ma'am, sabay-sabay na tumango ang mga bata kay Erisa. Paglaki namin, aalagaan ka namin, Mommy. Hindi makapaniwala si Erisa. Salamat mga sweethearts. Kahit na madalas sabihin sa kanya ng mga bata ang mga ganoong salita, nadadamay pa rin siya sa tuwing naririnig niya ang mga iyon. Samantala, nakataas ang kilay ni Benjamin sa mga quintuplet. Wala ba silang balak alagaan ako kapag matanda na ako? Kabanata 305. Pagkatapos ng hapunan, inakay ni Darius ang mga bata palabas sa hardin para mamasyal. Doon, pinalibutan siya ng mga bata at masayang naglalaro. Habang sumusunod sina Erisa at Benjamin sa likuran nila, sadyang nauna si Kingsley para samahan si Darius sa pagpapakatanga sa mga bata. Napuno ka na ba? Nang lumingon si Benjamin sa kanyang magandang mukha, napagtanto niyang hindi niya maalis ang kanyang mga mata. Samantala, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang makipag-eye contact ito sa kanya. Oo, meron ako. Tumingin siya sa kanya. Hindi ba? Ngumuso si Benjamin. Sa kabila ng pag-alam na hindi ako makakain ng maanghang na pagkain, natapos mo ang paggawa ng marami. Hindi makapaniwala si Erisa na may hinanakit pa rin si Benjamin sa hindi pagkakaunawaan. Para kay Gavin yan. Nahihirapan ka bang hindi kumain nito? Pinanliitan siya ni Benjamin ng tingin. Erisa, sigurado akong sinasadya mo iyon. Natigilan si Erisa. Hindi ba pwedeng gumawa ako ng masarap para sa mga bata? Nakaramdam siya ng galit sa kung paano siya nanggugulo sa gastos ng mga bata. Tama na yan. Sinadya ko. Paano kung nagluto ako ng masarap para sa aking anak?
Malibang gawin ito, kung wala kang pakialam sa kanya, ginagawa ko. Naiinis, tumalikod siya at nauna sa paglalakad. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumintig ang mga ugat ni Benjamin habang pinagmamasdan itong umalis. Ang lakas ng loob niyang sigawan ako. Kasabay nito, nainis si Erisa. Hindi ba lasagna lang? Akala niya ba bata pa siya? At kaya niya akong pagtripan. Ang kulit talaga. Nang mapansin ni Gavin na masama ang loob ni Erisa ay dali-dali itong lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay nito. Mami, punta tayo sa harap para maglaro. Nang maramdaman niya ang kamay ng anak na bumalat sa kanya ay nagawang kumalma ni Erisa. Tumingin siya sa kanya na may matamis na ngiti. Sure, tara na. Pagkatapos, yumuko siya para buhatin siya at hinalikan siya sa pisngi. Namumula, ibinaon ni Gavin ang mukha sa mga balikat ni Erisa. Ang kahihiyan na ipinakita niya ay isa na hindi pa nakikita ni Benjamin. Nang makita niyang magkasama ang mag-ina, lumapit si Benjamin at inabot si Gavin. Gavin, halika dito. Gayunpaman, tumanggi si Gavin at niyakap si Erisa ng mas mahigpit. Matapos sumulyap kay Benjamin, binuhat ni Erisa si Gavin papunta sa gilid ni Darius. Isa, saan mo sila madalas ilabas? Nakangiting tanong ni Darius. Nowhere in particular, although we might go shopping sometimes. Sa katapusan ng linggo, dadalhin ko sila sa parke o sa palaruan. Ang ganitong mga aktibidad ay sikat sa ibang bansa, lalo na ang pagpunta para sa isang picnic. Kung tutuusin, nakakatuwang maglatag ng tela sa lupa at magkatabi sa araw na walang ginagawa. Tumango si Darius bilang pagsang-ayon. Nasa Delmore ka rin ba bago ito? Umiling si Erisa. Hindi, nasa ibang bansa kami at kamakailan lang bumalik. Tumingin si Darius sa direksyon ni Benjamin bago idinagdag, kung ganoon, tiyak na nag-effort ka para sa kanila na magsalita ng tiyanin ng maayos. Alam ni Darius kung gaano kahirap para sa mga bata na magsalita ng tiyanin ng matatas ng walang banyagang accent dahil sa kanilang mga kalagayan. Sinanay ko silang magsalita ng tiyanin mula pa noong bata pa sila. Habang inilarawan ni Erisa ang kanilang buhay sa ibang bansa kay Darius, nakinig siyang mabuti. Maging si Benjamin ay natulala sa kanyang mga kwento. Nakalakang kanyang tingin sa kanya at pinagmamasdan ang kanyang pagngiti, naisip niya kung gaano kahirap para sa kanya ang magpalaki ng 4 na anak noon. Tumingin si Kingsley kay Benjamin at tinukso, masama ba ang pakiramdam mo ngayon? Binigyan siya ni Benjamin ng side eye. Bakit nandito ka pa? Napakamot sa kanyang ilong, tumawa ng mahina si Kingsley. Malapit na akong umalis, ngumuso si Benjamin, bilang tugon. Boss, kung gusto mong maging bahagi nila, hindi mo ma-maintain ang dominanteng demeanor mo. Hindi tulad ni Gavin na pinalaki mo at sanay sa mga pamamaraan mo, iba si Zachary at ang iba pa. Hindi sila sanay sa pagiging mabigat mo. Kung gusto mong tawagin kanilang daddy, mas trituhin mo ang mommy nila. Ito ang impormasyong nakalap ko mula sa mga bata sa ngalan mo. Hanggat tinatreto mo ng mabuti si Mrs. Graham, ang mga bata ay mabilis na mahuhulog sa lugar. Kabanata 306. Lumibot ang tingin ni Benjamin sa pagitan ng 5 bata at ni Erisa. Natural, aware siya na malapit ang mga bata sa kanilang ina. Kahit noong una pa lang siyang nakilala ni Gavin, nagkasundo sila kaagad. Talagang kaakit-akit ang babaeng ito. Palagi siyang magiliw sa mga bata. Bihira lang siyang makitang may matigas na ekspresyon. Sa kabaligtaran, kapag kasama niya, kahit ang kanyang ngiti ay tila mababaw. Habang nasa isip ang paghahambing na iyon, inis si Benjamin. Nakita ni Kingsley ang pagdilim ng ekspresyon ni Benjamin at hinimas ang kanyang ilong. Kalimutan mo na, sigurado siyang may nararamdaman ang kanyang amo para kay Erisa. Kaya lang, ayaw umamin ni Benjamin kaya walang choice si Kingsley kundi maghintay sa pagdating ng araw. Ha, pinahihirapan niya siya ngayon. Ngunit, sa hinaharap, maaaring siya ang pahirapan sa halip. Dama po ang tingin ni Benjamin kay Kingsley. Parang walang makawala sa matalim niyang titig. Bumilis ang tibok ng puso ni Kingsley bago siya tumawa, Boss, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Iniluwa ni Benjamin ang kanyang mga salita, ang iyong pagtawa kanina ay masyadong malazwa. Ngayon lang ako natawa, nagtataka si Kingsley. Nang makitang nakatutok na ngayon si Benjamin kay Erisa, nakahinga ng maluwag si Kingsley. Buti na lang at hindi nababasa ni Boss ang isip ko. Kanina pa niya pinagpapantasyahan ang kanyang amo na nakaluhod sa keyboard at humihingi ng tawad kay Erisa. Sa pag-iisip, hindi napigilan ni Kingsley ang sarili, at bamyugyula ang tawa sa kanyang mga lobby. Nagdilim ang mukha ni Benjamin, at isang nagyayelong aura ang lumabas sa kanya.
Nang mapansin ni Kingsley ang nakamamatay na tingin sa mga mata ni Benjamin, mabilis siyang tumigil sa pagtawa. Isa, halika rito at maupo ka. Kumain ka ng prutas. Nakita ni Darius na lumabas si Edwin na may dalang isang plato ng prutas at pinapante si Erisa. Oo naman, old Mr. Graham. Kinuha ni Erisa ang mga bata at pumunta. Tumayo silang 5 sa isang tabi at inalok si Darius ng prutas. Lolo, kumain ka muna. Oo naman. Labis na kinilig si Darius at hinaplos ang ulo ni Jessie na may pagsamba, dahilan para mapangiti ang dalaga. Nang makita ni Erisa si Darius na nanliligaw kay Jessie, napangiti din siya. Tumingin si Darius kay Benjamin, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nakadirekta sa kanyang anak. Siguro mahirap para sa iyo na alagaan silang lahat nitong mga nakaraang taon. Ayos lang, sabi ni Erisa at wala nang iba pa. Haharapin ko ang pamilya Adams. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Natigilan si Erisa sa mga sinabi, at tumingin siya kay Darius. Older Mr. Graham, alam mo, nanunuya si Darius, galit na galit kay Dana. Kung hindi lang nawala si Gavin, hindi ko malalaman ang mga kalupitan nila. Bago pumunta dito, nagpadala na ako ng mag-iimbestiga kaya medyo alam ko. Ngayon, mangyaring sabihin sa akin ang lahat mula sa simula. Sumenya si Darius kay Edwin na ilabas ang 5 bata para maglaro. Gusto niyang makausap si Erisa. Napatingin ang 5 bata sa matatanda. Sige maglaro ka, natatakot ka ba na baka mabuli ko ang mommy mo? Pang-aasar ni Darius. Lolo, kung binubuli mo si mommy, hindi na kita kakausapin. Babala ni Gavin. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang mga kapatid sa kabilang panig habang binabantayan ng mga matatanda. Ngumiti si Erisa at nagpatuloy sa pagkukwento kay Darius tungkol sa nangyari sa kanila noon. Galit na galit si Darius matapos marinig ang lahat. Benjamin. Si Benjamin ay nakatayo sa tabi nila. Tumingin siya sa kanyang ama at sumagot, Yes, Dad. Alam mo ba ang tungkol dito? Galit na tanong ni Darius. Tumingin si Benjamin sa kanyang ama at sumagot, kamakailan lang ay nalaman ko ito. Tumango si Darius. So, anong balak mong gawin kay Dana? Hiniling ko kay Jonathan na tiyakin na makakamit niya ang pinakamabigat na parusa na posible. Sagot ni Benjamin. Nang makita ni Darius na determinado ang kanyang anak sa kanyang desisyon, lubos siyang nasiyahan. I can't believe Dana dared to set up kami. Bagay talaga ang pamilya Adams. Sige at gawin mo ang lahat ng gusto mo sa pamilya Adams. Kung hindi, maaaring isipin ng iba na maaari nilang ibuli ang pamilya Graham nang walang anumang kahihinatnan. Pagkatapos magplano laban sa pamilya Graham, gusto pa niyang patayin silang lahat. Hindi mapapatawad ang ginawa niya. Kabanata 307, naiintindihan ko. Tumango si Benjamin. Sobrang natouch si Erisa nang makita ang ugali ni Darius. Salamat, old Mr. Graham. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Sorry sa mga pinagdaanan mo. Sa hinaharap, kung may manggahas na mangbuli sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Susuportahan kita. Walang maglalakas loob na gumawa ng masama sa iyo. Dahil doon, sinulyapan ni Darius si Benjamin na parang may ipinahihiwatig. Natigilan si Erisa. Oh, okay. Buti na lang narinig niya ang assurance na iyon mula kay Darius. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Nang aasar na sabi ni Kingsley, Mrs. Graham, kung ibuli ka ni boss sa susunod, sabihin mo lang kay old Mr. Graham. Aayusin niya ang bagay para sa iyo. Awkward na tumawa si Erisa habang sinama ng tingin ni Benjamin si Kingsley. Nagpadala iyon kay Kingsley na tumakbo patungo sa mga batang naglalaro. Nakangiting hiniling ni Darius kay Edwin na may ibigay sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik si Edwin na may dalang isang napakagandang kahon. Narito ka, old Mr. Graham. Kinuha ito ni Darius at inilagay sa harap ni Erisa. Isa, para sa'yo ito. Kunin mo. May kung anong kumislap sa mga mata ni Benjamin, at saglit siyang nabigla. Tinitigan ni Erisa si Darius at nagtanong, Old Mr. Graham, this is. Ito ay isang maliit na bagay mula sa akin. Mangyaring tanggapin ito. Kahit anong mangyari, kailangan kitang bigyan ng regalo. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong tanggihan ito, nagpatuloy si Darius, pakiusap huwag tanggihan ang aking regalo. Hindi alam kung paano mag-react, binuksan ni Erisa ang kahon at natigilan nang makita ang nilalaman. Ito ay masyadong mahalaga. Nang ibabalik na niya ito kay Darius, pinigilan siya nito. Itago mo na lang. Marami akong mga nakalatag sa paligid ng bahay. Pumili lang ako ng isa. Ano ang silbi ng iwanan ito sa bahay?
Mas maganda kung suotin mo. Pagkatapos ay bumaling si Darius kay Benjamin at sinabi, Benjamin, isuot mo ito para sa kanya. Hindi mabuti para sa isang batang babae na walang isang disenteng piraso ng alahas. Napatingin si Erisa kay Darius at saka kay Benjamin. Ayos lang. Hindi komportable kung isusuot ko ito kapag ginagawa ko ang aking mga gawain. Matandang Mr. Graham, itatago ko na lang. Ang jade bangle ay mukhang napakamahal, kaya nakakatakot kung ito ay masira. Hindi inaasahan ni Erisa na bibigyan siya ni Darius ng ganoon kamahal na regalo sa una nilang pagkikita. Nagulat ito ng tuluyan sa kanya. Ngumuso si Darius at sinabing, isuot mo. Kung iingatan mo ito, malalagay ang alikabok dito. Kung gusto ni tatay na isuot mo ito, pagkatapos ay isuot mo ito. Lumapit si Benjamin para kunin ang bangle at isuot ito sa kanyang palso. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa bago sumikip sa kanyang dibdib. Pagkasalubong ng mga mata ni Benjamin, naramdaman niyang may mali. I should be going back now, sabi ni Darius habang siya ay tumayo. Agad ding tumayo si Erisa. Matandang Mr. Graham, bakit hindi ka manatili ng ilang sandali? Wag na, ayokong may magalit sa akin. Napatingin siya kay Benjamin habang sinasabi iyon. Walang humahabol sa'yo. Ganti ni Benjamin gamit ang isang pitaka ng kanyang mga lobby. Nagningning ang mga mata ni Darius. Kung gayon, bakit hindi ako manatili dito? Natahimik si Benjamin. Nakakatuwa si Erisa nang mapagtontong niyang si Darius ay may kakayahang maging pilyo rin. Nako, mas mabuting bumalik na ako. Hindi naman ako ganoon katanga o ignorante. Napabuntong hininga si Darius at tinawag ang 5 bata. Sweethearts, I'm going off now. Gusto mo bang sumama sa akin? Lolo. Kumaway ang 5 kay Darius, ngunit halatang wala silang balak na sumama sa kanya sa Old Manor. Nalungkot ang matanda, babalik ako ngayon. Bukas, pupunta ako at makipaglaro sa inyong lahat. Okay, kasama sina Benjamin at Erisa, pinaalis ng 5 bata si Darius. Aalis na ako, napatingin si Darius kay Erisa. Nakangiti itong nagpaalam sa kanya. Matandang Mr. Graham. Bye, Lolo. Tumabi sa kanya ang 5 bata at kumaway kay Darius. Mga sweethearts. Gayon din, tumingin si Darius sa kanila ng may pagmamahal at kumaway pabalik. Sinabihan ni Benjamin ang tsuper na huwag magmaneho ng masyadong mabilis bago humandar ang sasakyan. Kabanata 308. Halika, pumasok na tayo. Tawag ni Benjamin kay Erisa. Sinulyapan niya ito bago pinapasok ang mga bata sa bahay. Sweethearts, pasok na tayo. Mommy. Lahat ng 5 bata ay lumaban para hawakan ang kanyang mga kamay. Sa halip, ang mga hindi nakahawak sa kanyang mga kamay ay hinatak ang kanyang damit. Nahihirapang maglakad ng maayos si Erisa, at napangiti siya habang nakatingin sa kanilang 5. Napangiti si Kingsley sa tuwa. Klingi kayong 5 sa mommy mo. Ang 5 bata ay ngumuso sa kanya sa isang mapagmataas ngunit kaibig-ibig na paraan. Napatingin si Benjamin kay Kingsley. Anong ginagawa mo pa rito? Ngumiti si Kingsley. Wala akong gagawin kung babalik ako ng napakaaga. Baka manatili ako rito at makipaglaro sa mga bata. Pagwawalis kay Jessie sa kanyang mga bisig, pagkatapos ay pinisil niya ang kanyang mga pisngi ng mapaglaro. Jessie, gusto mo bang pumunta at maglaro sa bahay ko? Hindi. Ang maliit na batang babae ay sumagot sa isang kaibig-ibig lisp. Ngumiti si Kingsley at ipinagpatuloy ang pang-aasar kay Jessie. Marami akong masasayang bagay sa bahay ko at marami ring masasarap na pagkain na makakain. Tito Kingsley, huwag kang magsinungaling kay Jessie. Walang mapaglalaroan sa bahay mo, at hindi rin masarap ang pagkain. Inilantad ni Gavin ang mga kalokohan ni Kingsley. Tamad na tamad si Uncle Kingsley na wala man lang pagkain sa ref. Mineral water lang ang meron siya. Well, makakabili ako ng pagkain sa supermarket mamaya. Sabi ni Kingsley habang ngumisi kay Gavin. Napangiti si Erisa, kung gusto mong ibalik si Jessie sa iyo, kailangan mo ring dalhin ang iba sa kanila. Nagningning ang mga mata ni Kingsley. Gusto ba ninyong lahat na pumunta sa aking lugar? Napatingin sina Zachary, Oliver, at Jasper kay Kingsley at nagpout. They chorused, sabi ni Gavin wala daw yung bahay nyo. Uncle Kingsley, itigil mo na ang pag-akit sa amin doon. Wala tayong pupuntahan kung wala si Mommy. Hindi alam ni Kingsley ang sasabihin. Okay kung ganoon, bakit hindi natin isama ang mommy mo? Kingsley, bago makapagsalita ang sinuman sa mga bata, tumawag si Benjamin sa tono ng babala.
Awkward na ngumiti si Kingsley at sinabing, nagbibiro lang ako. Kung magsalita ka pa ng basura, papatayin kita. Agad na tinakpan ni Kingsley ang kanyang bibig. Nang makalayo na si Benjamin, bambulong si Kingsley kay Erisa, hindi niya kayang bitawan ka. Nagulat si Erisa, nagdududa ako. Pagkatapos ay dinala niya ang mga bata sa bahay. Napangiti si Kingsley habang pinagmamasdan silang dalawa na paalis. Pagkatapos ay binuhat din niya si Jessie papasok ng bahay. Matapos makipaglaro sa kanila saglit, umalis na siya. Nais ni Kingsley na manatili sa gabi, ngunit mukhang hindi ito nagustuhan ni Benjamin. Sweethearts, oras na para umakyat at maligo. Then off to bed you go. Utos ni Erisa. Sa mga salitang iyon, itinago ng 5 bata ang kanilang mga laruan at sinundan siya. Mommy, ikaw ba ang magpapaligaw sa akin? Tanong ni Jessie habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Oo, gagawin ko. Kinurot niya ang pisngi ni Jessie at tinanong, sa bahay ni Lolo, ikaw ba ang naligo, o may gumawa nito para sa iyo? Hehe, ako mismo ang gumawa nito. Masayang ngumiti si Jessie sa kanya. Matalino na babae. Tumingin si Erisa sa kanyang 4 na anak at nagtanong, naligo na rin kayong lahat? Oo, tumango si Gavin. Tumango naman si Zachary, Oliver, at Jasper. Gusto tayong paliguan ni Lolo, ngunit hindi namin siya pinayagan. Mabuti naman. Masaya si Erisa na hindi ginulo ng kanyang mga anak si Darius. Lahat kayo ay mahusay na mga bata. Hinaplos niya ang kanilang mga ulo at sinabing, sige na. Tumingin sa kanya ang 4 na lalaki bago tumakbo sa itaas. Sumunod naman si Erisa sa likuran nila kasama si Jessie. Mommy, bilasan mo. Sigaw ni Jasper nang makarating sa 2nd floor. Tinawanan siya ni Erisa, bakit gusto mo akong bilasin? Gusto mo ba paliguan kita? Hindi pwede. Namula si Jasper at pumasok sa kwarto, dahilan para mapatawa si Erisa sa kanyang mga kalokohan. Kabanata 309. Tumakbo na rin ang 3 pang lalaki para maligo. Mommy, kukuha ako ng damit. Tumakbo rin si Jessie kasama ang kanyang mga kapatid. Nakangiting sinundan ni Erisa ang kanyang mga anak sa kanilang kwarto at nakita silang naghahanap ng kanilang pajama. Pumasok siya sa banyo para ayusin ang temperatura ng tubig. Sige, maligo na kayong lahat. Masunerang pumasok silang 5 at nagsimulang maghubad. Mommy, dito rin ba ako maliligo? Tanong ni Jessie habang nakatitig sa ina. Ngumiti si Erisa at binuhat si Jessie. Pupunta tayo sa banyo ko para maligo. Paligawan mo ang mga kapatid mo dito. Okay, dahil doon, inakbayan ni Jessie ang leeg ni Erisa. Pinaalalahanan ni Erisa ang kanyang mga anak na lalaki, maligo ka kaagad at huwag maglaro sa loob ng banyo. Naiintindihan mo, Mommy, sabi ng 4 na lalaki. Pagkatapos noon, dinala niya si Jessie sa kanyang banyo. Pag-akyat ni Benjamin, dumiretso siya sa kwarto ng mga bata. Narinig niya ang mga lalaki sa loob ng banyo, kaya pumasok siya. Ang biglaang pagsulpot niya ay nabigla sa mga lalaki, at lahat sila ay nagtakip ng kanilang mga pribadong bahagi ng mga tuwalya. Ang kanilang namumula na mga mukha ay mukhang lubhang kaibig-ibig. Nawala ang saya sa mga mata ni Benjamin. Bakit ka pumasok nung maliligaw tayo? Reklamo ni Jasper. Tumingin si Oliver kay Benjamin at idinagdag, tama. Mr. Graham, nandito ka ba para silipin kami habang naliligo? Parehong masama ang tingin ng mga nakatatandang lalaki, sina Gavin at Zachary, kay Benjamin. Sinimulan ni Benjamin na i-roll up ang kanyang manggas. Nandito ako para paliguan kayong lahat. Nanlaki ang mga mata ng 4 na lalaki sa gulat at nagsiksikan. Kumunat ang noo ni Gavin at sinabing, kami na mismo ang gagawa. Hindi mo na kami kailangang tulungan. Sinulyapan siya ni Benjamin bago sinabing, magpakabait ka. Papaliguan kayong lahat. Ngumuso si Gavin. Kaya nating linisin ang ating sarili. Hindi mo kailangang gawin ito para sa amin. Wala ka bang kahihiyan? Binutukan ni Zachary si Benjamin. Parehong tumunog sina Jasper at Oliver, nakakahiya ka. Ang lakas ng loob mong sumilip sa amin habang naliligo. Nang makitang ayaw ng mga bata na paliguan niya sila, bamantong hininga si Benjamin at nagtanong, nasaan si Jessie? Pinaligaw ni Mommy si Jessie. Sagot ni Gavin na namumula ang pisngi. Nagtaas ng kilay si Benjamin at tinanong sila, bakit si Jessie lang ang pinaliligaw niya at hindi kayong 4? Nakita ni Benjamin na kakaiba na si Jessie ay hindi kasama ng mga lalaki. Nagpalitan ng tingin ng 4 na lalaki at walang sinabi bilang tugon. Mr. Graham, please umalis ka na. Kailangan na nating maligo. Pag nagtagal tayo, papagalitin tayo ni Mommy.
Sabi ni Oliver habang nakatitig kay Benjamin. Hindi mo ba hahayaang paliguan ka ng daddy mo? Itinuwid ni Benjamin. Hindi, gusto naming gawin ito ng mag-isa. Muli siyang tinitigan ni Oliver. Kung wala ang kanyang salamin, ang batang lalaki ay medyo naliligaw at napakakaibig-ibig. Kinurot ni Benjamin ang mga pisngi ni Oliver bago niya namalayan na ang iba ay nakatingin sa kanya ng masama. Sige na, maligo ka na. Aalis na ako. Nakahinga ng maluwag ang apat na lalaki. Napatulala si Benjamin. Bakit ba sila nag-aatubili na paliguan ko sila? Sinulyapan ni Benjamin ang mga lalaki sa huling pagkakataon bago umalis. Nang makalabas na siya ng banyo ay agad na pumunta si Zachary para i-lock ang pinto. Bilisan mo at maligo ka dali. Nang marinig ni Benjamin ang pag-click ng lock ng pinto, namula ang kanyang mukha. Kasabay nito, bahagyang kurbadang pataas ang mga labi niya nang makitang sobrang kaibig-ibig. Sandali siyang nakatayo sa kanilang kwarto bago tumungo sa kwarto ni Erisa. Pinapaligaw pa niya si Jessie. Nang marinig ni Erisa ang pagbukas ng pinto ay lumingon siya. Nang makita niyang si Benjamin iyon, likas niyang tinakpan si Jessie ng kumot. Kumunat ang noo ni Benjamin. Bakit ba siya nag-iingat sa akin? She acts as if I'm some kind of pervert. Anong ginagawa mo dito? Napatitig si Erisa sa lalaking pumasok nang hindi kumakatok. Gusto ko lang makita kung kailangan mo ng tulong. Kabanata 310. Tinitigan ni Benjamin sina Erisa at Jessie. Nang sumilip ito mula sa yakap ng kanyang ina at kumurap sa kanya, naisip niyang kamukhang kamukha ni Jessie si Erisa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kakayanin ko ang sarili ko. Pakisara ang pinto. Udyok ni Erisa sa kanya. Kumunat ang noo ni Benjamin nang maramdaman niyang hindi siya tinanggap nito. Bakit lahat sila ay may bantay laban sa akin? Gayunpaman, isinara pa rin ni Benjamin ang pinto at lumabas. Nakahinga ng maluwag si Erisa. Agad niyang niluwagan ang kumot at nagpatuloy sa pagpapaligo kay Jessie. Tinitigan ng malapitan ni Jessie ang kanyang ina at ngumiti. Mommy, si Mr. Graham mukhang galit na galit. Isang tawa ang pinakawalan ni Erisa habang marahang pinitik ang ilong ni Jessie. Huwag mo siyang pakialaman. Ituloy na natin ang ating paliligo. Okay. Habang naglalaro si Jessie sa tubig, nagtanong siya, Mommy, sinong matutulog ko mamaya? Sa iba o sa iyo? Sino ang gusto mong makasama sa pagtulog? Isang ngiti ang ipinakita ni Erisa. Gusto kong matulog kasama ka. Ilang araw na rin. Jessie gave a toothy grin. Looking very funny. Napangiti si Erisa. Okay, pwede ka na matulog sa akin. Miss ko na rin matulog kasama ka. Narinig ni Benjamin ang kanilang pag-uusap habang nakatayo siya sa labas. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na init sa kanyang puso. Ganito pala ang pakiramdam ng isang pamilya. Sandali siyang nakatayo doon bago bumaba. Matapos paliguan ni Erisa si Jessie at tulungan ang huli na magsuot ng damit ay lumabas na ito ng kwarto. Gayunpaman, hindi niya nakita si Benjamin sa paligid. Mommy, hahanapin ko ang iba. Sige, nilinis ni Erisa ang banyo at inilagay ang maruruming damit sa basket. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ng mga bata. Ang apat na nakatatandang bata ay naligo na at nagpalit ng malinis na damit. Halika rito, kayong lahat. Hayaan mo akong patuyuan ang iyong buhok. Napansin niyang basang-basa ang buhok nila. Kinuha ni Erisa ang hairdryer, at ang apat na bata ay masunurin na umupo sa sopa, hinahayaan siyang patuyuan ang kanilang buhok. Sige, ngayon matulog ka na. Paalala niya habang nililigpit ang hairdryer. Mommy, maaga pa naman. Maglaro tayo kahit saglit pa. Nakaluhod sa sopa, nakahandusay si Jasper sa likod habang nagsasalita. Sige, sandali lang. Sagot niya. Ang limang bata ay nalulula sa tuwa nang magsimula silang makipaglaro sa isa't isa. Nakangiti ang mga labi ni Erisa habang pinagmamasdan silang naglalaro. Saglit siyang tumambay sa kanila bago ibinalik ang mga labahan sa kanyang silid. Gayunpaman, hindi nagtagal, tumakbo muli ang limang bata sa kanyang silid. Mommy, tulungan ka namin. Si Gavin ang unang pumasok sa kwarto. Tumabi ito sa kanya at akmang hahawakan ng damit. Ayos lang. Aabutin ng 1 minuto para gawin ito. Please matulog ka na. Napatingin si Erisa sa mga bata. Mommy, hihintayin ka namin. Umupo din si Zachary sa tabi ni Gavin at pinagmamasdan siya. Mommy, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong namin? Matiim siyang tinitigan ni Oliver. Positibo. Isang magiliw na ngiti ang ipinakita ni Erisa habang patuloy na naglalaba. Mommy, bakit hindi na tayo maglaban ng sarili nating damit mula ngayon? Mungkahi ni Jasper.
Akala niya nakakapagod maghugas ng labada ng 5 bata ng sabay-sabay. Mami, may washing machine po kami sa bahay. Bakit hindi mo ginamit? Hindi maiikot ni Gavin ang ulo niya rito. Maaaring masira ng washing machine ang mga damit, at hindi ito masyadong malinis. Paliwanag ni Erisa kay Gavin. Mami, tutulungan kitang kumuha ng tubig. Dahil doon, masigasig na kumilos si Jessie upang gawin ang sinabi. Hindi na kailangan. Naligo na kayo kaya wag na kayong magbasa. Lumabas ka at maglaro. Maliligo na ako pagtapos kong labhan itong mga damit. Pagkaraan ng ilang sandali ay hinihimok sila ni Erisa. Sa wakas ay handang matulog na ang mga bata. Mami, bilisan mo naman. Hihintayin ka namin. Paalala ni Zachary sa kanya. Okay. Pagkatapos maglaba ni Erisa, hinugasan niya ng tubig ang foam at inilagay ang mga damit sa isang palanggana. Pagkatapos, isinara niya ang pinto at nagsimulang maligo. Sabay laban niya ng damit. Pagkatapos niyang matuyo ang lahat ng damit, naghanda na siya para pumunta sa kwarto ng mga bata. Maya-maya lang ay tinawag siya ni Benjamin. Pumunta ka rito.